Tahimik ang gabi nang mapansin ni Liza ang kakaibang dollhouse sa loob ng lumang bawl sa attic. Gawa ito sa kahoy at bawat silid ay puno ng maliliit na muebles na tila tunay. Habang nililinis niya ito, napansin niyang may mga maliliit na bakas ng kamay sa bintana ng dollhouse, parang may humawak kamakailan. Napangiti siya, iniisip na gawa lang ito ng alikabok o ng hangin. Ngunit biglang may mahinang bulong na umalingaw-ngaw mula sa loob, tila may nag-usap na mga tinig. Nilapit niya ang tainga at narinig niya ang mga salitang, "Halika, sumama ka." Nanginginig, tinuklap niya ang bubong ng dollhouse. Sa loob, may mga mumunting aninong gumagalaw, naglalakad sa maliliit na hagdan at silid. Ang mga mata nila, tila laging nakatingin sa kanya, puno ng pagnanasa. Bigla siyang napatras, ngunit hindi na siya makagalaw. Parang may malamig na hangin na yumayakap sa kanyang katawan, unti-unting hinihila palapit sa dollhouse. Habang lumalakas ang mga bulong, naririnig niya, "Dito ka na, Lisa." Sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Nang magmulat siya, nasa loob na siya ng dollhouse, nanliliit, nakakulong sa isang silid at nakatingin sa labas. Sa bintana may batang babae na ngayon ay nakangiti, hawak ang dollhouse at naghihintay ng susunod na makakarinig ng bulong at papasok sa loob.